Sa araw na ito, sinisimulan na natin ang mga mahal na araw. Ito ang mga araw na ating pinaghandaan sa loob ng 40 araw. Ito ang mga araw na kung saan mulit-muli nating gunitain at balikan kung paano tayo minahal at inibig ng ating Diyos sa pamagitan ng Kanyang mga pagpapakasakit, pag-alay ng Kanyang buhay, ang Kanyang kamatayan at ang Kanyang muling pagkabuhay. Ipinapaalaala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sa gitna ng ating mga pagkakamali, mga pagkakasala at pagkukulang, ay lubos-lubos ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kaya nga, inialay niya ang kanyang buong buhay. Nagpakasakit at nagpakahirap siya para sa atin. Sa araw na ito, sinimulan natin ang ating liturhiya sa pamagitan ng paggunita sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem at sa pamagitan ng ating ebanghelyo na ating binasa doon sa ating pagbabasbas ng mga palaspas, ay narinig natin kung paano nangyayari ang eksenang ito, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Siya ay mainit na tinanggap ng mga tao. Kaya nga ang mga tao ay talagang sumigaw, "Hosana, anak ni David. Ikaw ay hari magpakailanman, hari ng kataas-taasan." At sa sobrang kagalakan ng mga tao sa pagtanggap sa Kanya, ay kanilang kinuha ang kanilang mga damit at inilatad sa daan. Gayon din ang ibang mga tao ay bumali ng mga sanga ng kahoy at ito'y kanilang inilatag sa daanan ng ating Panginoon. Pagpapahayag ng kanilang pagpuri, pagpasalamat sa ating Diyos. Subalit ang kanilang mainit na pagtanggap sa Panginoon, ang kanilang pagsisigaw ng Hosana, anak ni David, ay hindi tumagal. Dahil pagkatapos ng ilang mga oras, ang mga taong sumigaw na Hosana, anak ni David, sila rin ang sumigaw na ipako siya sa krus. Patayin siya, ipako sa krus. Mga minamahal na kapatid, marami tayong mga narinig ng mga paghihirap at pagpapakasakit ng Panginoon sa binasa nating pasyon. Mula sa Kanyang panalangin sa tanaman ng Getsemani hanggang sa paglilibing sa Kanya, ay narinig natin ang iba't ibang uri at anyo ng Kaniyang mga paghihirap at pagpapakasakit. At ang mga ito ay tanda ng Kanyang pag-ibig. Subalit, kagaya ng mga tao sa ating pasyon na ating binasa at sa ebanghelyo na ating narinig, oo, madali nating natatanggap ang Diyos sa ating buhay. Sinasabi pa nga natin sa Kanya, "I love you, Lord. Mahal na mahal kita." Subalit kuminsan ang pagmamahal na ito ay hindi tumatagal.
madaling lumipas. Lalo't lalo na kapag tayo ay nakaranas na masidhing pagsubok at kahirapan sa buhay. Ating naranasan yan. Madaling magbago ang ating isipan at kalooban, lalong-lalo na sa ating pakikitungo at pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Panginoon. Di ba kapag tayo ay nagsisimba, pinapalakpakan natin siya. Tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Inaawit pa nga natin ang papuri sa Diyos sa kaitaasan. Subalit pagkalabas natin ng kapilya, nakasalubong lang natin ang ating kagalit, nag-irap-irap na tayo. Bago ka lang nagpuri sa Diyos, wala pang isang oras, nakasalubong mo ang iyong kagalit, inirapan mo siya, nagbago na kaagad ang ating kalooban. Bago lang tayo nakasimba, pag-uwi natin sa bahay, hindi maayos ang ating nadatnan. Nakapagsalita tayo ng masakit na salita. Kaagad nakalimutan natin na bago lang tayong nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon. Subalit maya-maya'y gumawa na uli tayo ng pagkakamali at pag-aalipusta sa Kanya. Kaya nga, ang linggo ng palaspas ay nagpapaalaala sa atin na ang Diyos, ang Kanyang pag-ibig at pagmamahal ay hindi nagbabago, ay hindi kumukupas. Kahit siya'y kinakalimutan natin, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit kung minsan hindi natin siya pinapansin, subalit patuloy siyang umiibig sa atin. Kung minsan hindi natin siya nabibigyan ng panahon, subalit palagi siyang merong panahon sa bawat isa sa atin. Kung minsan inuuna natin ang mga material na bagay at makamundong pamumuhay, subalit ang Diyos, tayo ay palaging nauuna sa Kanyang puso at sa Kanyang buhay. Dahil ganun tayo inibig, dahil ganun tayo minahal ng Diyos. At sa loob ng mga araw na ito na tinatawag nating mahal na araw, mulit-muli at paulit-ulit nating balikan, gunitain at alalahanin ang pagmamahal na ito sa pamamagitan ng Kanyang pagpapakasakit, pagpapakahirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Upang maging makahulugan at makabuluhan ang mahal na araw, sana tularan natin ang pag-ibig na ito. At ang pag-ibig na ito ay ipahayag sa ating Diyos at sa ating kapwa upang maging makahulugan ang ating pagdiriwang ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen.